Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahat kong akitunan para sa daily devotion na pinamagatang May Error Ba ang Bible? So, ang ating concept is inerrancy, meaning refers to the belief that the Bible in its original manuscripts is without error in all that it affirms, whether about stories, science, theology. So, ating scripture is John chapter 17, verse 17, na sinasabi, "Sanctify them by the truth, your word is truth." So, ang ating teaching ngayong umaga is number 1, inherency applies to the original manuscript. Meaning, ang kawalan ng mali sa Bible ay totoo sa original na mga sinulat ng mga author nito, no? So, inerrancy applies to the original manuscript. Number 2, inerrancy means the Bible has no error. So, ang Bible sa original ay tumpak, totoo, walang pagkakamali sa itinuturo tungkol sa Panginoon Diyos at sa ating kaligtasan. 'Di ba? Kung sinabi ng Bible na si Jesus ay nabuhay na muli, which totoo 'yun, tumpak, no? Walang mali impormasyon na nakasulat doon. Lahat totoo. So, inerrancy means the Bible has no error. And lastly, number 3, inerrancy is rooted in the character of God. So, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Dahil siya ang nagsalita sa pamamagitan ng Bible, ito ay tiyak na totoo at walang mali. 'Di ba? Kung ang Panginoon Diyos natin ay perfecto, malamang ang kanyang salita rin ay perfecto. Because Jesus is perfect, no? So, inerrancy is rooted in the character of God. So, bilang application po, number 1, trust that God has preserved His word. So, meaning, magtiwala ka na, kahit maraming taon na ang lumipas, iniingatan ng Panginoon Diyos ang kanyang salita para sa atin ngayon. Diba? Kung nagbabasa ka man ng Bible, huwag kang magduda. Kasi alam mo totoo yung Bible, at syempre mapagkakatiwalaan mo yun. Diba? So, trust that God has preserved His word. Number 2, discover the heart and mind of God. So, gamitin natin ang Bible para makilala ang iniisip at damdamin ng Panginoon Diyos. Diba? Like, habang nagbabasa ka ng Psalm, naramdaman mo mahalaga ka sa Diyos at iniingatan niya ang iyong damdamin. So, discover the heart and mind of God. And lastly po is, live according to the principles of God. So, gamitin natin yung learnings sa Bible, na makuha sa Bible, bilang guide natin sa ating buhay, sa pagsasalita, sa pakikitungo sa iba, at syempre sa pag-decision natin. 'Di ba? So, like tayo, kung may kaaway ka man, imbis na gumanti ka, piliin mo na lang magpatawad. Dahil ayun yung prinsipyo ng Lord sa kanyang salita. So, live according to the principles of God. So, ayun namin ang actual sa daily devotion. Na may matuan kayo, may share sa iba, share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.